No offense sa mga mag-aaral ng makabagong henerasyon. Ito ay kwento lamang natin, mas masaya ang pag-aaral noon. 80s, 90s, and early 2000s student. Mga estudyante noon, class suspension, walang announcement sa TV o radyo. Papasok ka kahit bumabagyo, tapos malalaman mo lang suspended pag nandun ka na at basang-basa sa ulan. Research. Kailangan kabisado mo ang decimal arrangement ng books sa library at hanggang dikit mo ang librarian para makahiram ka lagi ng books. Bihira ang computer. At pag meron, wala naman yung internet. Google sa oras dahil di tulad ngayon na auto-click na makikita mo agad ang mga topic. Noon magbabasa ka talaga ng books. Report. Kailangan may handa kang Manila paper at pentel pen. Dapat gandahan mo din ang sulat para maintindihan ng kaklase mo at dapat malakas ang boses mo para marinig ka sa likuran. Books. Pag sa public ka nag-aaral, hiraman sa books. Swerte na may 4 na books ka, kaya dapat marunong kang makisama para makahiram ka sa iba. Kundi nga, after exam, kayo-kayo din ang mag-check ng test paper. Tapos sasabihin ni ma'am yung grades mo sa klase. Proud syempre pag mataas exam score mo. Pag mababa, pagtatawanan ka, may kasama pang sermon ni ma'am. Secretary ng classroom. Isususumpa mo pag ikaw ang classroom secretary dahil ipapasulat sa'yo ni ma'am sa blackboard yung mga nakalagay sa libro. Ang ending pagod ka na nga, nalanghap mo pa lahat ng chalk. Tapos ikaw ang makikikopya sa iba kasi wala kang notes. Subject notes. Kailangan mabilis kang magsulat dahil kailangang burahin agad yung nasa blackboard para makapagsulat ulit yung secretary. Kasama sa grades ang notes, kaya dapat kompleto ka. Dahil mas maraming pages ang notes mo, more chances of mataas na grades. Lunch break. Tiyak puno ang kantin or di kaya, edi masarap ang luto. Kaya lalabas ka ng school para maghanap ng mura na pagkain na pasok sa budget mo. Ang layo nun parang umuwi ka na sa bahay mo. Free time. Kung hindi nagchichinis garter ang mga babae, yung mga lalaki ay nagsisipa. O kung ano ang usong laro. Lahat ng ilalim ng puno may tao mga nag-uusap-usap o nagkakantahan. Sikat ka pag magaling ka maggitara plus point pag pogi ka pa. Famous. Famous ka pag may Game Boy ka. Sikat ka nun kasi rich kid lang nakakabili ng ganon, pwede din yung brick game. Pero sa akin game and watch. Christmas party. Pagandahan ng damit, tapos may tig 50 pesos para sa exchange gift. Na kadalasan ay panyo ang makukuha mo. Malas ako palagi kasi baso ang nakukuha ko, sarap ipukol. Masaya din yung mga palaro sa loob ng room. Asahan mo nagagala kayo pagtapos ng mga program sa room nyo. Tiyak yan sa bahay ng kaklase mo dahil wala pa namang mall noon malapit sa inyo. Sarap lang balikan ng alaala noon. Walang gadgets pero mas masaya. Side note, dahil sa mga experiences na ito, mas nabuibuild ang strong foundation of good character and values. I miss the old days. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Oops! Wait! Teka lang. Saglit lang to. Huwag ka muna mag-scroll down. Hi guys, nag-TikTok affiliate pala ako. Pwede nyo bisitahin ang aking TikTok shop, Noe Fact Stories. At pumili ng item na magusto mo. Marami kang pagpipilian at magugustuhan mga item tulad itong nakikita mo. At madagdagan pa yan. Every week, ako magdadagdag ng item para mas marami kayong pagpipilian. Huwag mo na ako i-messages dumiretso ka na sa TikTok shop ko dahil sang damakmak ang nag-messages at nag-inquire sa akin. So hindi ko kayang sagutin lahat ng tanong nyo, pasensya na. Kung nasubukan mo, para ka lang umo-order ng parcel like Shopee and Lazada, so hindi na bago sa'yo bumili online. Anong hinihintay mo? I-add to cart mo na yan, nasa comment section yung link. Again, nasa comment section yung link! Or mas mabuti dumiretso ka na sa TikTok official account ko. Maraming salamat!